Okay, magsisimula na tayo. So, bago tayo gumawa ng login, registration at change password, uunahin muna natin itong login. So, meron tayong tatlong requirements. Magbibigay ako ng tatlong requirements, mga chong. Una, yung pinaka-importanting requirements talaga, yung utak. Kailangan talaga natin merong utak. Pag wala, para saan pa tong lahat? Tapos pangalawa naman, kung naka-Windows ka, mag-install ka na lang ng XAMPP. Ito, XAMPP. Tapos pangatlo, itong editor na Notepad++. Or nasa sa inyo na rin kung saan kayo comfortable. Tapos nakadepende na rin sa compatibility sa OS nyo. Diba? Basic na basic lang yan. Hindi ko na dapat yan ipaliwanag pa. So, nairara natin itong XAMPP. So, click start. O, naka-start na to. Tapos, okay na. Wala nang error. O, tingnan nyo, naka-run lahat. Pagkatapos naman, open natin tong editor natin. Okay. So, bago tayo magsimula, set up muna natin tong database natin. Wag nyo na pansinin, wala yan. Tingnan nyo, wala. So, PHP, myadmin. Ito yung database natin sa XAMPP, diba? So, click natin tong database. Tapos, gawa tayo ng database natin, which is yung pangalan, test. Create. Excuse me. Tapos yung table naman natin is users. Tatlong field lang muna tayo, yung pinaka basic. Una, ID, username, tapos password, tapos go natin. So, 'di ba? Sinabi ko na kanina ID, username, tapos password. So sa ID, steady na lang yang integer, tapos dito naman sa username varchar at saka sa password. So lagay tayo ng length dito 11 50 50. So, basic lang din tong length natin. Nasa sa inyo na rin yun kung ano yung gagawin yung length. Depende na sa inyo yun. User define yan eh. Tapos, i-increment natin itong ID. Siyempre, ito yung primary key natin. Save. Okay, tapos na. Meron na tayong database, which is test yung pangalan. Meron tayong table na which is users. Tapos, may tatlong field tayo. Ito, ID, username, at password. So, okay na. Tapos na. Uwian na kayo. Nagbibiro lang. So, una gagawa tayo ng syempre, yung pinaka basic index.php, yung front page natin. So, ito. Save na natin saan? Dito sa my computer kung nasaan naka-install yung XAMPP natin. Sa akin, nasa local disk C, XAMPP, tapos htdocs. Dito natin ilalagay lahat ng files para magra-run siya sa localhost server natin, which is yung XAMPP, diba? So, yung pangalan, index.php. So, index.php nga. So, dito natin makikita yung pinaka front page talaga. So, as yung by sequence, uunahin natin yung login. So, para makagawa ng login, gagawa tayo ng HTML form. Diba? Basic na basic lang yan, mga chong. Nakayupon kasi kayo palagi, mga putang ina kayo eh. Kaya wala kayong masyadong natutunan. Yung iba nasa eskwelahan nga, pero nakatunganga kasi nandun yung crush nila. Mga tangina talaga. Pero okay lang yun. Inspiration yun. So sa action meron tayo, sa form meron tayong action. Tapos method. Okay? Dito sa action tol, hindi ko ilalagay itong index.php dito. Kasi pag inilagay ko yung index.php dito, so ilalagay ko yung execution code dito. So para tayong putang ina niyan. Ang haba ng code natin at ang pangit tingnan. So gusto ko lahat ng code na ilalagay ko dito sa form, mag-i-execute siya sa another file. Pwede yon. Natanong ko nga kay Hiniralo na yun eh. Okay na okay daw yan. Dito sa login.php, hindi pa tayo nakagawa ng login.php. Gagawa tayo niyan mamaya. Sa method naman, post yung ilalagay natin. Alam nyo, sa PHP, dalawang klase yung method, post at get. Pero post ang gagamitin natin ito since form ito. Pero kung gusto nyo malaman yung difference ng get at post, google nyo lang mga gago. Tangin na kayo. So, dito natin ilalagay yung username tapos password. So, ito.
Magagawa tayo ng input text. Yung input type naman niya, syempre text, kasi username yan kailangan makikita talaga. Tapos yung pangalan naman niya, username na lang din. Yung dito sa pangalawa, input type niya, hindi na text. Kasi pag text yung nilagay natin, makikita natin yung password. Diba? So, password yung nilalagay natin para naman parang hindi siya naka-encrypt, naka-hide lang yun, or pinalitan lang yung hindi naka-hide, kasi yung hide na wala, yung pinalitan lang yung pinalitan yung characters. Tapos yung name niya, password. Ito na. So, di pa tapos yan mga ulol. So, gagawa pa tayo ng submit button. Input type din yan. Tapos yung type niya, syempre submit. Tapos wala na yan pangalan, value na lang. Lang, kasi yun yung pangalan ng button natin. So, tapos na yung pinakauna na natin. So, check natin. Localhost. So, ito na. Medyo okay lang. Okay lang. Diba? So, ang gagawin natin, since yung action sa loob ng form is naka-execute sa login PHP, so gagawa tayo niyan. Siyempre, ito, login.php. So, yan. Tapos, gagawa din naman tayo ng isa. Napaka-importante nito mga chong. Okay, connect.php. Ano tong file na to? Connect.php. Simple lang. Ito lang naman yung mag-hold ng connection natin sa database. So, para sa akin, gagawa ako ng condition, tapos MySQL connect. Tapos, tatlo. Field. Yung unang field, ito yung server natin, which is localhost. Pero yung iba naman, gumagamit din sila na yung default natin, 127.0.0.1. Pero sa akin, mas simple na lang yung localhost. Wala na masyadong hassle. Tapos pangalawa, yung username. Anong default username natin sa SAMP? Yung default username natin sa SAMP is root. Yung default password naman is blanco lang. So, kailangan din natin mag-connect sa database natin, di ba? So, ang tanong, ano yung database yung ginawa natin kanina? Yung database name. Database name is test. Ito, test. So, yan ang lalagay natin dyan. Tapos, pag successful yung connection nila, lalagay ako ng echo na okay. Tapos, pag hindi naman successful, so, failed, yung papatayin na yung page. Failed to connect database. So, i-check natin to. Localhost, tapos slash na lang connect.php. So, yung nakalabas, okay. So, meaning yung connection niya, okay. So, kukunin na natin yan. Magagamit natin yung connect.php. Kasi since magla-login tayo, so kailangan natin nakakonect sa PHP. Sa database. So, itong connect.php, tatawagan na lang natin to sa lahat ng mga PHP file na kailangan natin nakakonect sa database. So, close na natin yan. Tapos, dito, magre-require tayo. Require natin yung connect.php. Okay. So, i-set ko, post yung ginawa nating method kanina, tapos yung username. Ang ginagawa nito, chine-check niya yung page natin kung meron ba tayong sinasubmit na data. Hindi, sinasabi dito kung meron ba tayong sinasubmit data. Pwede yun, data. Kasi kailangan chine-check kasi niya kung na-click mo na ba yung submit button, kaya nga set if send or if set, yung ganun. Kailangan niya i-check kung meron kang na-send na data. Tapos gagawa tayo ng bagong variable na username, tapos dito password. So, ito naman, kinukuha ng bagong variable na username ang value ng username, which is yung natin. Tama yung sinabi mo, which is yung nasa input natin. Ito. Ay, saan ba yung putang ina ito? Ito yung post username. Ito naman yung post password.
kinukuha nila yung value doon. Okay na. Oops, medyo nakalabuan. So gagawa na naman tayo ng ibang condition. Gusto ko kasing i-check kung meron nga siyang sinend na data, pero gusto ko ring i-check kung sinend yan na data may laman bang data. Kaya nga merong if not empty. Oo, yan. Kuha nyo ba? Pag hindi, comment na lang kayo sa ibaba sa YouTube natin. Sasagutin ko kayo. Sasagutin ko yung tanong nyo, mga putang ina nyo. Hindi lang. Okay, asa na ba ako? Ito, username. Tapos, and kasi dalawa yun username at password yung nasa form natin, di ba? Okay, password. Oh, ito na mga chong. So, else, if not empty, mag-execute ng code dito. Kung empty naman siya, hindi magpapatayin natin yung page. Tapos sasabihin natin sasabihin natin na username and password is strictly required. Ayan. Tapos pag meron namang data na nilagay, mag-echo tayo ng okay. Tapos refresh natin to, check natin yung code natin. Okay, username and password required, success. Lagay tayo ng code dito, dapat mag-echo to ng okay. So okay na yung code natin. So pagkatapos nito, na-check na natin dito na meron siyang sinend na data. Tapos na-check na rin natin kung meron bang laman yung sinend niya na data, or meron ba talagang laman yung yung input text natin, or yun na nga. Pagkatapos, gagawa tayo ng query dito. Ito, query is equal to MySQL query. Yan yung format. Tapos dito mo ilagay yung query. Ang gagawin natin, select all from anong table na ginawa natin kanina, di ba? Users where user name is equal to itong variable na username natin, which is ito na yung bagong holder natin sa value which is yung username input box, or ito para madaling maintindihan ang user. Yan na yan. Pagkatapos, kailangan din natin gumawa ng bagong holder na variable numRows is equal to MySQL numRows, tapos yung field, yung query natin. So ang ginagawa nito, hinahanap niya yung anong row. Kung nag-i-execute na itong query na to, hahanapin niya kung aling row ba itong username na nasa database natin is equal to yung username natin, yung ini-input natin as a user. Tapos gagawa tayo ng condition, numRows is not equal to 0. Okay, ganito yon. If numRows, kung yung numRows natin o ito, kung meron siyang not equal to 0, kung meron siyang nakita na username sa database natin is equal to username na ini-input natin ngayon, or user input, mag-i-echo siya na user found. Pero kung wala naman siyang makikita na username, so papatayin niya ang page, tapos sasabihin niya invalid username. Refresh natin yan. Sa database natin, tingnan mo, di ba wala pang laman yan. So mag-i-insert muna tayo ng data. Unang data ilalagay natin admin 123. Tapos maglalagay pa tayo ng isa, which is user 23. View natin yung nilagay natin na mga username at password. Ito,
admin, tapos password 123, user, password 123. So, balik tayo dito. So, ang code natin, kung meron siya nakikitang username sa database natin, mag-i-echo na user found. Pag wala, invalid username. So, ang lalagay natin dito, yung admin. Supposedly, yung admin nasa database na to. So, pag nilagin ko to, yung lalabas na result is user found, which is tama ako. So, kung maglalagay tayo ng username, user din dito, tapos passwords kahit na ano, yung user na to, nandito na rin ito sa database. So, pag nilagin ko to, user found pa rin. Tapos, pag maglalagin ako ng iba, which is not in the database, guwapo, password ako, syempre, ako yun, hindi guwapo ako wag ka na lang pumalag, ako yung gumagawa ng tutorial. Sige, pag nilagin ko to, ang lalabas, username not found. Ito, invalid username o username not found, depende na sa inyo yon kung ano klaseng error lalagay nyo. So, ang ibig sabihin na nito, tama yung code natin, di ba? Syempre, tama talaga. So, pagkatapos dito, gagawa tayo ng variable na row is equal to MySQL, ito fetch, tapos itong query natin. Tapos, sige, continue muna ako, i-explain ko na lang to. Pagkatapos, row, username, db, passwords, equal to row, password. So, ang ginagawa natin dito, pagkatapos nang na-check yung row which is tama or true, meron tayong nakitang username sa database natin. Ang ginawa ko naman, okay, para klaro at maintindihan, ang ginawa ko, gumawa ako ng isang variable holder na rows is, tayosin muna natin to, na rows is equal to MySQL fetch associative array ito, which is itong query na ginawa natin dito. So, ang gagawin dito is kinukuha niya lahat ng value or lahat ng entry sa field sa query na ginawa natin, which is ito saka ito. Ang gagawin niya, for simply discussion, kailangan ko talaga itong i-explain para mas maintindihan ng mabuti ng iba. Pasensya na kayo, ang ingay ng mga aso dito. Ito yung ginagawa niya. Select all data from table users where username is equal to username. So, ang gagawin dito sa fetch na to, kukunin niya lahat ng data. Ano ba yung data sa row natin? So, ito. Kung sasabihin natin na itong username na ito, admin, ito, password 123, pag in-input ko to, sabi itong admin na to ay sasaluhin ng username nito na variable na to. Tapos ito, pag nag-i-equal ito sa database natin, which is true, yung admin ito, equal sa nito. Tapos, ito na ang MySQL row, sa hanapin niya kung anong row, which is row 1, diba? Row 1, ID 1, row 1, pinakauna. Tapos, yung fetch, kukunin niya lahat ng data sa row. Ano bang data sa row na makikita natin? Ang data na makikita lang natin is ID, field, username field, password field with an entry of ito, naka-auto increment ID, username, tapos password, admin user, 123. Ito yung makukuha niya as a MySQL fetch function. So, ang ginawa ko, gumawa na naman ako ng variable na db username at password is equal to rows username and rows password. Ang meaning nito, itong db password, ibig sabihin nito database username at password is equal to row username and row passwords, which is ito yung row username at row password. Kailangan ko talagang i-explain to sa inyo, mga tol at mga chong, para naman maintindihan talaga, di ba? So, tapos na ako dyan. Kailangan ko nang gumawa ng isang condition pa rin, like, para masigurado natin na tama at makakalagin talaga. Variable username is equal to db of db username and password is equal to db password. Ngayon, pag magtatama yung dalawa,
Pag magtatama yung dalawa, maglalagin na automatic. Pag hindi naman tama, so kung else, kung hindi tama ang username at password, ang lalabas lang dito is wrong. Awag na yung wrong. Incorrect password. Kasi tama nga yung username niya, tama, tapos na execute natin pero hindi naman siya nakalagay kasi mali yung password niya. Tapos pag okay na, pag nakalagay na siya, mag-e-echo tayo. Pag okay lahat, okay username, okay password, maglilikyo tayo ng success. Oh yeah. So test natin. Admin, username, password 123. Refresh natin to. So lalagay tayo ng admin, password 123, di ba? Pag nilagin ko to kasi tama itong details na to, ang lalabas is success. Okay. Parang sinwerte tayo dito. Walang cut-cut to mga chong. Patuloy lang. Ang lakbay ng tuwad na daan. Success. Pag naman, minali ko yung password, instead na 123, gagawin ko na lang sad. So pag nilagin ko to, supposedly ang ini-expect natin na error is incorrect password. Ito, incorrect password. Kita nyo naman mga chong, walang halong daya yan. Tuwad na daan yan. Tuwad na daan. So sa user muna tayo, password 123. So success ito. Tapos mamaliin natin yung password, incorrect password. Tapos maglalagay tayo ng username na hindi pa naka-register. Ang lalabas naman ito is username or username invalid username or username is not registered. Ito invalid username. So ayan, parang tapos na yung natin, tapos na yung basic login natin. So magpapahinga muna ako, manonood muna ako ng Passion de Amor. Tapos magko-continue naman tayo sa registration. Tapos we will talk about session at iba pa.